ang pagdating ng Panginoon, yung tinatawag na Jesus is coming. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ito ay mayroong mga palatandaan. Sinabi ng Panginoon, lahat ng mga gusaling yan ay babagsak yan. At naging seryoso dito yung mga alagad at palihim na tinanong ang Panginoon, Panginoon, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na iyon? At sinabi dito ng Panginoon, iyon ay mangyayari, subalit hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Yung mga lindol ay hindi pa ito katapusan ng mundo. Mga bagyo, mga sakuna, ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan ng mundo. Dahil pati ang masama ay lalaganap ito sa buong mundo. Masamang tao. Subalit yung mga mabubuting tao, maninindigan sila upang sila ay patuloy na maging mabuti. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang masama ay lalaganap, ang lahat ng mabubuti ay magpapakabuti naman dito. Kaya sabi ng Panginoon dito ay ang wakas, ay darating ang wakas pag naihayag na ang salita ng Diyos sa buong mundo. Kaya sabi nito, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating na ang wakas. Ang lahat ng tao ay hindi yan maaaring mamatay hanggat hindi naririnig ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ka maaaring mamatay kasi paano ka dadalhin sa langit o paano ka dadalhin sa impyerno kung hindi mo narinig ang salita ng Diyos. Ito ay maliwanag na kailangan ang tao'y sinsirong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Paano na kung maglindol? Nasa building kayo. Ngayon, kung maglindol na nasa building kayo, yung mga taong kumilala kay Kristo at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya sa kanyang puso, siya ang maliligtas dito sa lindol. Bagyo, halimbawa lang, maguho ang building. Yung mga Kristiyano lamang ang maliligtas dyan. Tingnan natin sa mga awit. Basahin natin dito sa mga awit, chapter 1. Mga Kristiyano lamang ang maliligtas. Yung mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Lahat ng mga tao dyan, kapag yan ay gumuhong building, patayan. Pero ang mga Kristiyanong tumanggap kay Yesu Kristo, yun ay maliligtas. Yun ay nakita mo, nakasulat yun sa mga awit, chapter 1, verse 1 to 6. Basahin ko yung 6. Sa taong matuwid, itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masamay mapapahamak. Ayun, mamamatay yan. Pag yan ay naglindol, sabi ng Panginoon, lahat ay guguho, mga gusali. Dahil sa kahirapan nga darating, lahat yan guguho. Ngayon, pag gumuho yan, mga Kristiyano lamang ang matitirang ligtas dyan. Yan ang sabi ng Biblia dito sa mga awit. Chapter 1, verse 6. Ang taong matuwid, si Yahweh ang mag-iingat. Ngunit ang masamay mapapahamak. Kahit na gumuho itong building, ang mga Kristiyano, ligtas siya. Kaya sabi dito, maliwanag dito, na darating ang kahirapan, mga lindol, pero ang mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, nagsisi sa kanyang buhay, tumalikod sa kasalanan, iyon ang ligtas. Maniwala kayo sa akin, sapagkat ito ay sinasabi ng Biblia, walang halong dagdag, walang halong bawas. Yang lahat ng mga hindi tumanggap kay Kristo, mga taong makasalanan, mga taong hindi nagsuko ng buhay, patayan dyan sa lindol. Patayin dyan. Pero yung mga Kristiyanong nagsuko ng buhay, na si Kristo ang kanyang Panginoon, yan ang maliligtas. Maliwanag yan dito sa mga awit, chapter 1, verse 6. Pagsisihan nyo na at taligdan ang inyong mga kasalanan.
At buksan ninyo ang inyong puso at tatanggapin si Kristo para kayo ay maligtas. Ligtas kayo dito sa pisikal na pangangatawan at ligtas kayo sa buhay na walang hanggan. Doon sa buhay na walang hanggan, sa mga taong nagsisi at tumalikod sa kasalanan, pinangakuan ng Diyos sa mayroong buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Huwag kayong matakot pag kayo ay Kristiyano na. Kahit na maglindol sa magkabilang panig, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo ang magpuproteksyon sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, lahat ng mga taong nagsisi at tumanggap kay Kristo, puproteksyonan ito ng Panginoon sa anumang sakunang darating. Purihin natin ang ating Panginoon. Ito ay nagmumula ang mensaheng ito, Mateo chapter 24, verse 1 to 14. At meron tayong added na mga verses. Iyon ay nagmula sa mga awit chapter 1, verse 1 to 6. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga at pasalamatan.